Hello everyone, I am here again. And ano na nga, ang balita na nga sa HIV infection is 5,583 cases na yung tinamaan ng HIV infection na to, which is itong epidemic virus na to. Yes, epidemic virus. Ayun na nga, and 30% daw sa mga tinamaan is around 18 years old daw. Very young pa as young adult tong mga 18 years old. Very young pa sila. Tapos meron pa nga daw 7 years old na bata, nag-iisang bata 7 years old. Tinamaan din daw. Tapos, ang advice daw ng PHL, National AIDS Council, sa mga tao ngayon is, lalo na sa mga 18 years old, pababa, is magpaano din naman daw, magpa antiretroviral treatment din naman daw pag may time. Or ito yung therapy to. Ang nangyayari dito kapag nagpa-antiretroviral treatment ka, gamot, pagka nagpa-treatment ka nito sa doktor is lalakas yung immune system mo, tapos hindi madadagdagan yung virus na meron ka kasi ang HIV may connection din sa AIDS. Pag nagka-HIV ka, pwede ka rin magka-AIDS din. And related lang din yung symptoms nila. As in, kung ano yung mga nararamdaman mo ng sakit sa katawan sa HIV. Pag nagka-AIDS ka na rin after magka-HIV, ganun din yung mga mararamdaman mo. Pero mas severe pa, ng maigi pa. Mas magiging severe pa yung mga sakit sa katawan mo. Tapos, hahaba din yung buhay mo as HIV patient kung sakaling nagka-HIV ka. Tapos, magiging healthy yung katawan mo kapag nagpa-treatment ka ng ganitong treatment na related sa HIV. Na sakit. Na related sa pag-iwas sa HIV na sakit. Ayun. Tingnan nyo, ang bilis na ng case, diba? Dito sa Pilipinas yun. Dito sa Pilipinas, 5,583 cases ng may HIV. Ang pinagkaiba ng HIV, ang symptoms ng HIV, may pneumonia ka, may diarrhea ka, which is pagdudumi, nag-weight loss ka, nabawasan yung timbang mo ng malaki, or hindi naman malaki, basta yun. Tapos may fever ka, may fatigue ka. Yung fatigue, yung too tired right away ka, later by later, mabilis ka mapagod. Yan, ganyan ang mga Tapos pneumonia, yung pagbabara ng mo, hirap kang makahinga. Pag may problema ka sa baga, hirap kang makahinga. Ganyan ang pneumonia. Same sila ng AIDS, pero ang HIV, merong flu-like yung HIV. Ibig sabihin ng flu-like, may sore throat ka na, may muscle pain ka na, may fever ka pa. Yun ang flu-like. May flu-like sa HIV. Tapos may flu-like sa HIV, tapos meron pang swollen glands or swollen neck. Yun. Tapos may sore throat din, nananakit din yung lalamunan pag HIV. Yun ang difference of HIV from AIDS. Tapos ito namang nabalitaan ko namang nangyari. Kani-kanina lang si Sara Diskaya. Local director siya ng Miss Universe pageant in Pasig branch. Commit siya ng graft and malversation. Ang malversations, similar to corruption. Tapos inarrest siya sa police station. Ang similar to corruption, pero meron kang, you are being dishonest in management at the same time. Yun ang malversation. Tapos yung graft naman is having kickbacks or having a dealing to your party in politics to use the fund in bad way, or to steal a fund. So, pag nanakaw din ng parang corruption din siya, pero may kasama kang isa pang tauhan na inofferan mo. You offered one person for you to have sharing from the money that you have stolen. Yun siya. Grabe, ang sama naman nun. Ang masasabi ko lang is, kayo na ang magaling sa lahat. Tapos, meron naman ako nabalitaan na, yung budget ng MMDA, last year, 2024 year, 2025 ngayon, more than 1 billion hindi nagamit sa baha, tsaka sa traffic. Anyway, si Sara Diskaya, yung
fund na ninakaw niya para yun sa flood control project in Davao Occidental. Ayun, hindi nagamit. So, bakit kayo magkaaksaya ng 1 billion pesos? Alam ko, hindi naman ginamit sa corruption, pero ano pa rin, it's still wasting of time at the same time. It's still wasting of time any further. Dapat gamitin pa rin yan kasi nasasayang din yung oras.